Oo nga, sisipa na lang ng sisipa. Ladies and gentlemen, it's prime time MLBB Sunday. OHEB versus Kelra, ang ating main event sa ating week number 1 ng MPL Season 12. Magkakatapat na ang Beatrix at Bruno. Sinong lamang dito, Midnight? Alam mo, yung lamang dyan, on paper, lamang dyan ang Bruno, pero level 1, hindi naman ganun kalaki yung impact ng matchup kasi may pwede namang gumamit ng Bennett, yung Benedetta, para makapag-clear lamang. Pero malapit dito kasi, hindi sila tinutulungan ng tank. Wala. 1v1 sila doon. Wala, bala kayo dyan. Malakas na, malalaki na kayo, matandaan na kayo eh. Ang lalim ni Mamba, ang lalim. Kala niya may intercept niya si Sensui. Pero ibang rotation, ibang galaw ng Blacklist International. Uy, nag-retry. Sino yung nag-retry? Nakita yun ng Smart Omega, nag-retry si Sensui para sa Little Wanderer. And nakita na ni Shaq no, sabi niya, alam mo, yung coach nyo gumawa ng video, tawag niya dito, suicide tank strategy. Yun ba yun? Oo. Yun ba yung tawag doon? Suicide tank. Ay, kaya niya gustong guluhin si Sensui. Alam niya. Pero mukhang may laban. Shaq no dito, mapapasama pa yata. At onward at full-on combo. First blood para sa Blacklist. At yun nga yung tinatawag na suicide. Ano yun? Suicide tank. Tank Strategy. Emerald. Nag-suicide na nga. Kaso, namatay talaga. Namatay talaga. That is the first kill na magmumula sa Blacklist International. Pinanish si Chuck Mamba. Magandang umpisa para sa ng Blacklist para makapag-start dito sa may bandang turtle na sobrang halaga na. Sensui Instincts ang nangyari doon. 500 gold ang lamang ng Blacklist International at karamihan ng aksyon ay nagaganap dito sa may taas, sa may turtle. Ibig sabihin nun, tahimik ang ating all-star rivalry sa baba. Oo nga eh. Yun yung maganda tignan eh, no? Kaya lang nga, sa meta natin ngayon, ngayon lang ulit ako nakakita ng gold din na pure 1v1. Teka lang, Rene J, mag-full on combo. Onward na naman mula kay Agent Zero. Babagsak ang jungler ng barangay. Andorio knocked out for now. Blacklist International. Unang turtle ang kanila. Unti-unting kumakanta at umi-intro ang The Hitman sa laban na to. Siyempre, alam mo naman, pag umi-intro na yan ng Agata Beaches sa Georgia, makakapag-set up talaga. Nice setup mula kay Rene J. With this, 2-0, hindi ganun kalaki ang kalamangan. Omega, mukhang mas kumakapit sila dito sa sustain type Angela Comp na kung saan pagkahila ng Kadya, lahat ibubuhos sa Beatrix. Yeah. Pero pwede rin ibuhos actually sa Pakito at Pwede sa Martis. talaga, kasi marami sila magagamit dito pagdating ng mid-game, pero that's just it. Kailangan nila maghintay pa ng mid-game kasi right now, yung utilization ng Kadya ay hindi ganun kataas dahil wala rin sila masyadong burst damage up until hindi pa umaalis up until sa time na umalis na si Kelra sa kanyang gold lane. So kailangan talaga mag-relax ng Smart Omega and yun yung ina-abuse and mina-maximize ng Blacklist. Yung window na kung saan kayang-kaya nilang gamitin yung mga heroes nila to play aggressively. Nakita natin yung from Renji kanina. No hesitation pagtalon niya kay Martis. Ultimate kagad. Hindi talaga nag-hesitate si Rene J. Lahat, pasukin kung pasukin. Meanwhile, susubukan niyang tulungan si OF sa bottom lane. Pero hindi sila dederecho. Pero I would give up din kay Sensui. Iba yung kanya pinapakitang rotation sa laban na to. Has the opportunity also to start the team fight. Parang may mga ganun na ako nakikita lately eh. Yung jungler na yung nagsisimula and then sa-psychohin na lang nung tank. Secondary setter yung tank. Sensui making the most out of this back siya para sa laban na to. Yun ang importante ngayon na gagawin ng Blacklist International. Kita mo natin sa mapa, marami silang presensya ngayon sa may bottom lane. So feeling ko, na-gets nila na parang, wait lang, masyadong tahimik yata. Yung rivalry nyo dyan. Kahit malayo yung turtle, nararamdaman natin na medyo nakabugo na. Nakailang spada na ba si Kelra ngayon? Binabantayan, no? Wala nga spada rin. Wala ba? Hammer. Oo, hammer. Siya yung tumatansya nung mga wind speed. Tsaka nung latitude. Bantay sarado eh, no? Bantay sarado sila dito kay Kelra. Pero sabi ng Omega, kaya na ni Kelra, matanda na yan eh. Dami nang naranasan yung batang yan eh. Kaya alam na namin. Second turtle of this game, tahimik muna. Naghihintay tayo ng magandang divine judgment mula kay Chuck Mamba. This time pupuntahan nila si Kelra. Alam ba to ng Blacklist International na tatlo ang nasa side ng OMG sa bot? Sensui,
Papapla na ulti. Ito na. Live na nga, yan ang Divine Judgment. Mapapatay nila si Oheb. But at what cost? Nasimula na nga yata ang turtle fight dito sa may bandang itaas. Ryota tatawid ng river. Renajay masaspot out dito ni Chaknu. Sensui makakascore. May shield, may damage. The Hitman comes in. There's the ult. Kelra, mapapabagsak muna ang Torres sa may bandang baba. Renajay, ninakaut ang boxingero na si Ryota. Chaknu, boy pa ba makapag-sustain with the lightning bombs? Sabi ni Renajay Liga dito. Tatalunan ko to. Haji with the Terrify and the combo. All Blacklist. 1-0-3 for the KDA Machine. Remember, dating organization din ni Haji ang Omega. That's why talagang game na game din si Mr. Haji. Oo, sabi niya, diyan ako galing dati pero eto na ako ngayon. Oo. Dito ako nag-champion. And malaki yung pinagkatapunan rito ang Doryu na nakawan ng orange bomb. Hashtag Sensui Instincts coming into play. Even though nabasagan ng tower, si Oheb ay nabawi rin nila agad sa bottom lane. Diretso. Oo. Si Sensui, men, ng drive-by Grand Theft Orange. Diretso, Grand- 5 stars yan. Oo nga eh. Grabe. Okay. Actually, nirate niya 1 stars. Ninakaw eh. Okay. Takas ngayon, Renajay, tatalon ngayon. Ang sagot, Kelra with the heart guard. Sabi ni Doc, dito ka muna, ang Doryu. Oh, mortal call out. Sabi ni Haji, kaya kita. That's 1 down. Free pick-off for Blacklist International. Imam God showing his prowess sa laban na to. Ang Valentina, may hila na gagawin Divine daw. Judgment onto Sensui. Sapat pa ang damage ni Virus Passion. Kulang pa. Chaknu pa ang babagsak. Renajay. Tanging hiling ko ikaw, Ribo. Coming in. That's 2 for free once more. 3K ahead. Blacklist International. Grabe. Saktong-sakto. 17. Oh my. 17. Tanging hiling ko ikaw. Tanging- 0-3 na. Si Chuck Mamba, sabi ni Rene J. Chaknu, target lock. Yun ba yung bagong kanta ni Rene J? 12. Oo. 2022 yun. 2022 yun. Ang favorite ko kasing kanta ni Rene J, I got a PG sa Georgia. Yung cover niya. Oo, yung cover eh. At mukhang kinokovera nila yung opportunity ng Omega to get the early game snowball that they want. Especially na kapag kadya, comp ka, gusto mo magagamit mo na magagamit yung Divine Judgment. Kaya ang kinagandaan dito, no hesitation na yung Blacklist International. Nakita natin nung day number 1, may mga jitters sa communication, sa execution. Day number 2, nandun yung playmaking ability. Now, day number 3, this is just ultimate battling Tuloy experience. lang. One more time. The drive-by. Ribo taken out. The Wow. GOAT. The Doc is out. Oh man, hindi na ube. Action Jackson type blacklist na ang ating nakikita against the Barangay. Medyo medyo kakaiba kasi parang yung healing galing type nasa Omega naman with the Angela ni Doc Ribo. Naging Ube Express. Naging Ube Express. So, Oo. this is clearly blacklist leading the first 8 minutes of this game. Kopya. Walang traffic dito. Oh, nakita namin, try-by ka lang. Sensui, masok ka dyan. Eagle 1, Jinjui, drive by lang. Yung Omega kasi, ang mahirap dito, nice one baby lang eh. Oo nga eh, parang masyado sila umaasa sa Divine Judgment eh. No? Reactive. Oh! Oy, wait lang. Isa pa. Walang pigil dito. Ang aksyon. Kelra, masasave siya dito. Ang shutdown onto Rene J. Pero papabagsakin ito ni Sensui with the police stance. Magsusurvive sa likod ng tier 2 sa may baba. At makapush pa nga with Oheb. Kicking balls. Okay, Blacklist taking the tower down once again. Iba ang ginagawa ni Sensui plus Edward plus Rene J na humaharap ngayon sa kupunan ng Omega. Mind you, Midnight, si Sensui ay kamuntika na ring maging part ng Omega squad. Kung alam nyo. Kung alam nyo, nung around Juicy Legends Games, ay alam ko nandun siya sa Omega eh. Tapos ngayon biglang nandito na siya sa squad ng Blacklist. Ito yung kumbaga naging trajectory nung fate ni Sensui. And now he's up against a team na muntik pa nga. And Blacklist International, gusto ko lang sabihin dito, yung Renergy connection. Rene G? Yung Renergy, yung Bataan Boys din. Ay. Grabe yung connection nila dito for Blacklist Okay. International. Nakita natin kanina yung commitment ni Rene J. Basta matalunan ko si Kelra kahit mahila ako, gawin nyo na lahat ng gusto nyo gawin. Kasi kung ako lang yung mamamatay, okay lang. Nakita natin kanina si Oheb, nagtatrabaho lang. Oo nga, sumisipa-sipa lang sa gilid eh. Nag-summer camp Nag-summer camp si OM ng eh. football. Oo eh, no? Nag-football talaga eh. Oo. Nag-football talaga. Ang masasabi ko lang is, alam ng Blacklist na kailangan nila tapusin to na maaga.
alam nila na merong late game potential ang side ng Omega. And you don't give that to Omega. Yung mga late game situations, yung mga full item situations, because they can definitely outplay you dahil din sa micro na galawan nila. Remember, meron pa sila Pakito. May damage output na to sa late game. Diyan papasok yung Omega timers. Yeah. Nasa DNA ng barangayan. Pero tama ka man din nasa draft din. Kasi itong Blacklist, nabanggit natin kanina, napaka one-track mind nito. Tunnel vision to. All on OHEB. Oo, ganun na nga eh. Pero do take note, may damage output pa rin. Ang Bruno kanina, nagla-live update si Oheb, nag-i-status yan. Oh guys, per hit ko, 1.8k. Sakit yan. 1.8k per hit. 4K likes. 4k likes. So 1.8K. 800 shares. 800 shares. Sakit niyan, lalo na naka-has close priority item. Grabe, no? May life steal pa. Imagine mo, hindi lang yung kanta ni Renergy yung humihits. Oo. Pati yung mga Si- bola ni Oheb. si Oheb it din. hits. Summer camp na nga, concert pa. Sponsored pa. Grabe. So ibibigay ng Omega itong Lord ng Libre para sa side ng Blacklist International. Magde-decide silang depensahan na lang ang Lord na ito. Panis. At Panis. ganun lang kabilis yun. Ganun lang. Focus na focus si Renergy, kanya yung Lord. Oh, galing. Akin Hitman talaga. Oh, siya lang ata tank na may stats ngayon sa S12 na may Lord secured. Parang dapat kay Renny yung mga tank talaga na balugbugan eh, no? Hindi. Hindi nga eh. Ay, hindi nga. Ang pinapatunayan nga niya, lalo dito kay Chakno, hindi lang ito yung hero pool ko. Oo, marami pa. Ang malupit dito, first time nila makikita na roam to roam, ang gawit pa ni Rene J, Cupra. yung main hero ni Chuck Mamba. Kung saan siya nakilala. Doon siya nakilala eh. The Mamba versus the Bomb. Alright. 16K ang buhay ng Lord this time na bumababa. 2 to 9. Ryota, ay nako, siya ata target dito. Hinahunting ng Blacklist. Eyes on him. Naka-check naman si Doc Ribo. Ang lalim niya. Hahanapin pa ba siya ng Blacklist? I think Mukhang hindi the na. chase up. Tapos na, okay na. Oo. Hindi na mag-commit. Wait, sabi siya ni okay. Sabi ni OF, dito na lang ako. Okay na, okay na. Kalma lang. Kalma lang. Disiplina. Grabe yung lineup pala ng magkabilang side. Medyo sports fest. May boxing, may May football. boxing, may football, may track and field. Okay. Take note na Ay, may nag-stretching. Guys, take note winter truncheon para kay KDA Machine. So, Okay, ang taas ng capability of outplay this time. Kahit siya pwede na mag-dive. Oo. Ayan na, nakita natin yung mga items. Again, may COD, may lightning truncheon, meron pang winter truncheon, and naka-rapid boots pa nga si Haji rito, just making sure na kapag natalian siya nung Angela, ay hindi siya basta-basta, reduced yung slow. Pati na rin yung kanyang movement speed ay mas mataas kapag walang tumitira sa kanya. And ito yung gusto kasi ng Blacklist International. They want to be able to close the gap always versus Smart Omega. Oo eh. Kinausap ko rin si Haji kahapon, parang may gigil siya eh. Gigil siya manalo eh. Parang sinabi niya, di, bawal kami matalo dun. Ganyan sinabi niya eh, bawal kami matalo dun. Kailangan manalo kami dun. Oh. Kaya ganito yung laruan niya. And kapag binigay mo kay Haji yung ganitong snowball, kaya nga siya babansag ang KDA Machine kasi alam niya kung kailan yung kill potential eh. Yep. Ganun yung strength ni Haji eh. Kahit di nga natin kailangan mag-explain eh. At mo lang yung kill niya at assist niya eh. Tapos tingnan mo yung, yung kills ng Blacklist. Oo. Nakawala si Eduardo. Kamunti ka na. Akala ng Omega, yun na yun. Oo. Nag-commit sila. Chaknu, use the flicker. Pero napilit din naman si Edward na mag-ult Uy. at Okay. mag-flicker. Masa-spot dito ni Sensui. Si Andorio, Mortal Coil out. Ang ult ng Beatrix. Kelra going in. Poison's force out of Sensui. Grabe! Falls engage! Oheb! Konting sipa na lang. Iframes ng Martis ang bumuhay kay Andorio. Buti na lang hindi sniper si OM doon. Siguro nag-snipe na rin siya noon kung Beatrix siya. Pero buti na lang kamo, isa siyang Bruno. 2 to 9. Nakakatakot yon para sa side ng Omega. Kasi nakita ng Blacklist na nag-commit sila kay Edward. Kaya pinilit talaga ni Sensui. Pinilit niya si Andorio. But good thing, nabuhay ang Omega sa engagement na yon. Grabe, sobrang sakit na tayo ganung crit damage ni Oheb. Holy crit. Holy. Yung nakikita natin dito Si from the Krinitan. Bruno. Si Krinitan talaga. Oo. Sensui though. Susubukan si Andorio. Libreng Lord na naman, guys. Pero better to kesa nung first Lord na wala talagang ginawa yung Omega. So at least ngayon, medyo may confidence ulit ang mga Lumakad. barangay. Sumilip at the very least. Sumilip sa sa agent, sabi niya, "Oy, guys, kumusta kayo dyan?" Ang laki ng gold lead eh. Yeah. Oo, men. 1K yung pagitan ni Oheb at ni Kelra. At Yeah. 9,000 in total. Ilang items to? Siguro probably 2 to 3 items Yeah. ahead
ang Blacklist International now marching towards the mid lane. Ang hirap manalo ngayon kung ikaw ay Omega kasi you really want to get that Divine Judgment. And sino pa ba ibang damage output nyo? Kailangan talaga dito mahuli si OHEB and makapag-follow up kagad si Kilra. Pero ang problema kasi lagi nasa harapan din yung heroes ng Blacklist International. Papasok ngayon ang Blacklist sa loob ng base ng Omega. Mananakap si Andoryu Boy pa! 1 HP! At dahil doon, Blacklist, disiplina muna. Okay. Grabe si Haji. Okay. Sabi niya, si Haji, sabi niya, ako na. Uy. Yung dalawang tank, ang tagal mag-set, ako na. Ako na. Pero nag-winter truncheon si Haji dito. Mukhang gusto niya atang i-dodge yung Divine Judgment ni Chuck No. Wala si Ryota. Ulitin natin yung nangyari yun. Wala si Ryota sa laban na yun. Nag-hold on lang ang Omega. Give up nila yung tower sa mid. Guys, ang naging history ng Omega Timers, 18 minutes. Yun yung magic number. Yun yung magic number. It's now 15 minutes. 3 minutes na lang. Kapit. Dito ba yung kapit ng barangay? Ito ba yung bayanihan na tinatawag ng barangay? Alam mo, ito yung kakaiba sa Smart Omega. Nakadikit na sa pangalan nila to. Minsan, kahit yung draft nila, walang late game, napapagana nila. And this time around, meron naman silang late game, may damage output, may pick-off capability nga sila, may win condition yung Smart Omega. Add to that fact na meron pang Angela na kayang magdagdag ng sustain laban sa Blacklist International. So, effectively speaking, kaya talaga to eh. Kaya ng Smart Omega. And isa pang kailangan isipin dito ng Blacklist International, yung split push. Oo nga, no? Si Paquito kasi. That's the Ryota na nakita natin kanina na wala pa sa laban na yon. 4 sa side ng Omega lang yung nandoon sa bandang base. At walang namatay. At walang namatay. So you really need to take note of the cooldowns and everything. To take note of the Divine Judgment. Agree ako sa'yo, Midnight, na ang galing ni Haji. Kasi nga, siya pa yung nakakuha ng Divine Judgment na yon. But then again, nabuhay si Andoryu. Paano nabubuhay yung ganong klaseng Martis? Again, Ang number dami 1, niya na damage. disiplina. Diba? Alam ng Omega na kung hindi tayo lalalim, pero presenta lang tayo ng enough peel para mag-spread out yung gagawin ng Blacklist, mabubuhay si Andoryu. Diba? Number 2, ang ganda ng communications nila. Again, saka ko lang napansin na wala pala si Ryota. Diba? Nasa taas. Kung papanoorin mo lang yung teamfight sa loob ng base, isipin mo, dapat all-in din sila, di ba? 5v5, mano-mano yun. Para sure na hindi tayo mabasag. Pero Omega, confident sila eh. Dagdag mo pa dyan, may prescription pa ni Doc. Pagkahila, patong kagad yung Angela. Yon ang nag-save kay Andoryu. May ano kasi, may reseta eh. Oo. May reseta kasi, kaya buhay na buhay eh. Parang si Doc sinasabi niya, ako kasi na-experience ko na yun eh. Oo nga eh. Pagpapasok ko dyan, sasakit ulo mo dyan. Ito Oo. gagawin mo ha, bibigyan kita reseta. Oo, napanood ko na, nakita ko na lahat yan. Natalo na ako, nanalo na ako, lahat na, nangyari na sa akin. Sa 246 games mo ba naman? 146 games sa MPL ba naman eh. Wag mo pa i-count yung mga scrim dyan. Oo. Wag mo pa i-count yung mga scrim. Yung mga RG pa. Hindi pa bilang yung laro niya sa SEA Games, yung laro niya sa MSC, Oo yung laro niya sa M2. Oo nga, no? Hindi pa. Hindi pa pala bilang yun. So, yeah, Doc Ribo with the save. Akala natin magiging action yung hero ni Doc Ribo, pero siya yung magsisilbing savior para save ng Omega dito. Yep. It's Omega trying to get this comeback. Klaro-klaro, ladies and gentlemen, lamang ang Blacklist International dito. Snowball para sa side ng Blacklist International, yung kanilang 3-tank setup. Oo. Baksha, Edith. Yung Edith kasi may damage din eh. Kaya ang dahil ng hero na yun eh. No? May catch na, may damage May pa. catch na, may damage pa. Binigay mo pa kay Edward. Yep. Eh may killer instinct din si Edward eh. Ang wala lang yung edit na feeling ko pasok na pasok kay Agent Zero is yung likot factor. Yung dash factor. Oo, kasi pag si Edith pumasok, yun lang yung talo sa kanya eh. Yung Yeah. timing. Kapag na-timingan mo siya, alam mo yung dash niya, alam mo yung bilang niya, lamang ka. Ito yung yung matagal na sinasabi ng mga tao na ang counter talaga sa ultimate banding experience ay split push. Pero dati kasi, kaya hindi parang totoo yun. Kasi yung mga heroes na nilalaro ni Edward, yan. mga Benedetta, Oo. mga Lapu-Lapu, mga Uranus, yung talagang ihiwalay at saka kasama. Yung Edith kasi, hindi pwedeng may walik ito basta-basta. Kailangan ginagawa yung mag-stay. kasama siya. Walang ginagawa. Walang follow-up. Although pwede naman siya mag-ulti, pero tatakbuhan lang siya nung pakito. So medyo sayang. So dito, medyo heavy committal yung lineup ng Blacklist International. Kaya naman, for Smart Omega, ang kailangan lang nilang gawin is mabuhay, maklear yung wave, and mapatagal yung game. Sadyang aabot at aabot talaga tayo sa Omega Timers. And ngayon, palak item na si Kelra. Okay. Speaking of Edward,
Babanatan-ata nila si Ryota dito. Ryota, oh! Tatalon si The Hitman, and that's all she wrote. Finally, ilang minutes silang hinabol si Ryota. Nakakailan na yun eh. Pang ilang attempt, I think that was the third attempt para kay Boy Kulot. And Atoy R falling down. Crucial death though. I-give up na naman ng Omega. I-give up na naman nila ang Lord na to. Yeah. That was very crucial. 20 seconds para kay Atoy R. Tama lang naman, bilang general ng ng Atoy Army, At Army. yun lang talagang kaya niyang gawin eh. Oo. And medyo buy time na lang din eh. Counter, 1 minute na lang. 1 Oo. minute na lang bago pa mag-Omega timers. Kumbaga, sinasabi ni Atoy R dito, uy, teka, namatay ako. 15-30, okay lang. Sige, pasok Pasok, pa yan. pasok. 1 minuto na lang. Doc, 1 minuto na lang. Oo, Doc. Oh my. Kakaibang insurance policy ang gustong iatid ng Omega sa laban na to against Blacklist International. Talagang waiting until the end. Protektodo ka talaga, parang FWD life insurance lang. Kaya Oo. nakita natin kanina doon sa items, Ayan item na. builds. Ayan o, yung mga pakpak. Yung mga immortality, literal na life insurance. Oo. May pangalawang buhay, si Edward, si Ohead, at si Rene J. Midnight, sorry to cut you off ha. 30 seconds is the Omega timers. Is it enough? Is it enough? Well, may Lord ang Blacklist, titignan natin. Kung malampasan nila tong Lord na to, madepensa nila. Online ng Omega timers. Nandito na sa loob ng base ng Blacklist International. Lord 20. at half health. Bottom lane na magiging target ng Blacklist. 10k gold din ang lamang. Pero yun na nga, natunaw Okay. ng Omega. Mga kabarangay, rejoice! Okay, mukhang may meeting de avance na. 5, 4, 4, 3, 2, 1. 1. Alright, eto na ba yun? Eto na ba ang power spike? The historical Omega timing. 18 minutes. Ibig sabihin, puno na karamihan ng mga items na to. Look Yep. at that FWD life insurance item builds. Malapit na tayo doon sa point na magmamax out na ang Blacklist International pero hindi rin naman nalalayo ang Smart Omega. Kahit pa sabihin natin 45k, in general terms, 60k gold yung tinitignan natin. Pero for Smart Omega, hindi naman kasi ganun kailangan kalaki yung gold ni Chakno, pati na rin ni Ribo. Kasi ang kailangan lang nilang gawin is yung Angela makapagpatong ng Heart Guard and si Chakno makagamit ng Divine Judgment. Ang kailangan ng maraming gold talaga dito is si Kelra, si Ryota, pati na rin si Andoryu. And even if you say that, full build na yung mga yun. Full Oo build nga na, eh. full build na si Kelra. Pang-buy and sell lang naman ang kailangan Oh, mo. yun na yun. Parang ipon lang bayan sila. Oo, Yun yung yung mga- sinasabi. Yung mga ultra fast na switch Oh. item no? Look at the faces of both of these teams, kung Ito. gaano sila kaseryoso. Mararamdaman mo by just looking at their face cams how much, kung gaano kalalim ang ibig sabihin ng game na to. Game number 1, ang usually nagbibigay ng momentum para sa'yo. This is another Uy, wow. Lord. No retry, no retry. No retry. No look pa. No look pa. Libreng Lord ba to? Libreng Lord ba to? 20 seconds. Patiently naghihintay ang Blacklist International. Nako, dalawa na yung pakpak ni Chuck, no? Usually, kapag nakikita natin si Chuck Mamba, ito yung talagang nagsiset na siya, wala na siyang pake. Kahit ibigay niya yung buhay niya, basta mahanap niya yung tamang target. May insurance din naman kasi siya with the immortality. Pero ang kailangan nilang isipin dito is abot pa nila si Oheb with the protection and layering na ginagawa ng Blacklist International. Immortality na rin si Oheb. Mr. Kel1. 2, 1, and 3. For this Bruno, nag-debate lang muna si Sensui ng Lord. Sensui ay nakilala para sa kanyang mga retributions. At mukhang ito ang kanyang pinakamatinding ambag para sa side ng Blacklist International besides the zone. Another free Lord para sa side ng Blacklist International. Teka lang, Manjin. Tingnan natin yung mapa. Uy, yun lang pala! Ang bagong general ng Atoy Army ay nagtatrabaho lamang. Pero, Grabe. teka. Nagpalit siya ng priorities. Umuwi siya. Hindi niya na-clear. Hindi niya nabasa. Hindi niya nabasa. Hindi, alam niya kasi aabutan siya. Pero sa sobrang tapang ni Atoy R, Atipi harap sa tore. Ganong katapang, Oo. ganong katapang ang mga kulot. Isang mensahe. Oo, isang mensahe. Isang mensahe sa mga kulot. Si Boy Kulot. Arekol Atipi harap atore. Arap Atore, ako ang general ng Atoy Army. Haharapin ko yung Tore. Doon ako titibi sa harap ng Tore. At ako ay magbabalik. Oo, wala akong pakialam sa nararamdaman nila. Basta makapag-recall ako. Mamaya na lang ulit. Atoy R trying to make plays in this game. Trying to confuse Blacklist International. Eto na! And there's the pull. Mahila dito si The Hitman. Nare-Jay, sasagot naman.
Immortality Pop! At nag-ult na rin si Kelra. Papasukan dito ng Hardguard. Andoryu buhay pa. Immortality Pop. Atoy Sitsui Arlo! napakababa na. Ay! Andoryu goes down. Chakro na rin. Tatlo na lang natitira para sa Barangay. Hardguard muli. Ryota buhay pa. Si Kelra goes down. At ang base. Blacklist draws first blood. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. It was Blacklist International